Magandang buhay mga bata! Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, lahat nagagalak. La 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 la. Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay para kay Marco. Sa isang karaniwang tahanan ay may nakatirang pamilya. Si Mang Mario ang responsableng ama at si Aling Agnes naman ang mabuting ina. Sina Ana at Marco ang kanilang mga anak. Subalit kahit magkapatid ay magkaiba sila ng ugali. Si Ana ay masipag mag-aral, masunurin, matulungin at mahilig tumuklas ng mga bagay-bagay na siya namang kabaligtaran ng kanyang nakababatang kapatid. Isang araw, abalang-abala ang mag-anak sa paglilinis ng kapaligiran. Panahon na naman kasi ng tag-ulan at isa sa binabantayang sakit ay mula sa kagat ng mga lamok na tinatawag na dengue fever. Si Mang Mario ang nakatoka sa paglilinis ng mga kanal upang hindi pamugaran o tirahan ng mga lamok. Bilang dako, makikita sina Aling Agnes at Ana na abalang-abalang maglinis sa loob ng tahanan. Subalit, ang bunsong kapatid na si Marco ay walang ginawa kundi maglaro. Tumulong ka naman sa paglilinis, Marco. Para sa akin din ang ginagawa namin paglilinis ni Nanay. Kapag malinis ang kapaligiran, makakaiwas tayo sa sakit na dengue. Nagpatuloy lang sa paglalaro ng computer games si Marco na tila ba walang narinig sa sinabi ng kanyang ate. Marco, huwag mong kalimutang maglagay ng mosquito repellent upang makaiwas ka sa kagat ng lamok. Opo, inay, sagot ni Marco. Ngunit nagpatuloy lang ito sa paglalaro at nakalimutan ang inuutos ng kanyang nanay. Ipinagsawalang bahala lang ni Marco ang sinabi ng kanyang nanay. Lumabas pa ito sa bahay at nakipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Pumunta pa sila sa bakanting lote na kung saan may mga gulong na maaring pamugaran ng mga lamok. At sa tabi ng mga gulong ay may mga timba pa na maaring pamugaran ng lamok ang stagnant water nito. Aray ko po! Sabay tapik sa braso ni Marco. Nang bumuhos ang malakas na ulan ay dali-daling umuwi si Marco sa bahay. Basang-basa ang kanyang damit. Nang makita ito ng kanyang nanay, agad niya itong pinalitan at doon niya nalaman na mataas na pala ang lagnat ni Marco. Aray ko, sakit ng ulo ko, inay, sabi ni Marco. Saan ka ba nang galing na bata ka? Tanong ni Aling Agnes. Sa may bakanting lote po, inay, sagot ni Marco. Nang makita ni inay ang mga pagpapantal sa balat ni Marco at patuloy ang pagtaas ng lagnat ni Marco, ay dali-dali niyang tinawag si Ana. Ana! Ana! Tawagin mo nga ang iyong itay at dalhin na natin sa ospital si Marco. Nang nasa ospital na ang mag-anak, napag-alaman ni Bella mula sa doktor na may dengue si Marco. Pinayuhan sila na manatili muna sa ospital si Marco hanggang sa siya ay bumalik. Nang makauwi na sa bahay ang mag-anak, ay nagbago na ang pag-uugali ni Marco. Naging masipag siya at siya na ang mismong tumutulong sa kanyang ate Ana na maglinis sa kapaligiran